sisters and brothers, memories made. Our pastor to lead us, his our heart to pray. Stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. We live in a country blessed by the Lord. The Bible stands for freedom and what it is worth. It stands in the harbor, the beacon of hope. All have given some, but some gave it all, so we could be blessed. He's my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed, the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Yes po, we are blessed by your family ministry here at Bethel Fundamental Baptist Church, mga De Los Reyes family. And continue to pray for them na sila po ay magiging pagpapala sa kanilang mga neighbors dahil sila po ay nagdadala ng kanilang mga kaibigan at mga neighbors po dito sa church. And we have been blessed. It is a cry of a Christian. Yung mga Kristiyano, ibig sabihin yung mga tao na mayroong puso na sa Panginoon. Ang kanilang buhay ay nasa Panginoon, and you could say that you had been blessed. And in a negative way also, mayroon din mga Christians na hindi nila nakikita ang blessing ng Panginoon. Ang nakita lang po nila ang mga pagtitiis, ang mga sufferings, nakikita lang nila kung gaano kahirap ang buhay. Ngunit ang totoo po na Kristiyano po ay talagang kakanta siya ng I have been blessed. So if you're a Christian and you have Christ in your heart, ang inyong bibig ay namumutawi ng pasasalamat at pagbigay ng lugod sa Panginoon because you had been blessed. Ang mga ating nadarama or ang ating mga dinaramdam sa araw-araw na mga kapighatian or tribulations or mga trials ay hindi po ito tutuloy-tuloy because it is only for at this moment in time.
dahil ang eternity po ay nag-aantay sa atin. That is full of love, full of blessing, full of serving para po sa ating Panginoon. So, you are not wise if you just concentrate on the trials today. Okay? Read Romans chapter 8. Yun po yung ating Sunday school. And I will also talk about Romans chapter 5 this morning. Kung kayo po ay nasa Panginoon, ang mga blessing ng Panginoon ay nandyan sa iyo. Itong mga trials at mga difficulties na ating naradarama experience for this time ay hindi po siya i-compare doon po sa glory na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So, I pray na this morning, paglabas na po dito sa church na ito ay you are blessed. Okay? Hindi po tayo tumitingin po sa mga kamalian o lahat-lahat na hindi kagandahan, kundi nakikita po natin ang mga positive side of the Christian life na siya po ang magbibigay sa atin ng joy sa araw-araw. Ang sinabi po ni Jeremiah or ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. If you don't have the joy of the Lord today, then nakakapagod po mamuhay. Because you have no joy of the Lord. Okay? This morning, we will be talking about still of our responsibility as Christian to one another. But in another sense, that we have the responsibility also towards our visitors, the Christian around us, and unbelievers around us. So that is our topic this morning. Tayo po ay manalangin muna. Salamat, Panginoon, sa umaga na ito, na bibigay po kami ng inyong salita at ang aming time ay may bigay po sa inyo during this time. We pray for your help as we spread your word today, and that ang mga difficulties at ang mga nangyayari sa paligid namin, hindi po ito ay magiging sagabal sa aming pakikinig, Panginoon, na inyong salita. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aming sumutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito na muna siguro gagamitin natin. Andun yan ba si Kuya Bernard? Okay. Baka ito pong maingay. Ayan. Nabasa kanina ni Brother Bernard ang Matthew chapter 16. And nailagay niya doon at nabasa po natin kung ano po ang ginawa ni Jesus Christ doon po sa Caesarea Philippi. At papag-usapan po natin ngayon yan. Actually po, one of my preachings din po before, binanggit ko rin po ito kung ano po itong the regions of Caesarea Philippi. Okay, so hopefully ay okay yung ating ang title ng ating subject ngayon ay A Ready Church. Ang ating church ba ay ready? And we will be talking about our responsibility towards unbelievers, ay yung mga tao po na dumarating po dito sa church natin, ang mga visitors natin. Ano po ba ang ating kondisyon as a Christian sa ating puso? Tayo po ay ready po ba na mag-invite sa kanila? At ready po ba tayo na mag-welcome sa kanila sa ating congregation po dito sa Bethel Fundamental Baptist Church? Ano po ba ang gusto ng Panginoon, ang ating Bethel Fundamental Baptist Church, ang ating mga members dito po, ano po ang kanilang gagawin para po ma-attract ang mga unbelievers pa po, ang iba pa na naghahanap ng katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Ang command ng Panginoon sa atin, ulitin po natin, ay ang Matthew 28:19 and 20. Ano po yung sinasabi niya? Go into all the world and make disciples, or preach the gospel to the whole creation. Okay? Preach the gospel to the whole creation. Itong gospel na itong ibig sabihin ay good news. Okay? Gospel is the good news. Ang gospel po, hindi lamang po na ito po ay magbibigay po tayo ng salita ng Panginoon sa mga unbelievers, no? Kundi ito po ang salita ng Panginoon, the whole
the whole story of the Bible is the good news. Ang lahat-lahat po na nakasulat po dito ay good news. Although dito po sa Bible po, marami din po mga problem po na binigay ng author dito dahil ang Bible po ay very honest po siya. Hindi po siya nagtatago ng kasalanan. Kung ano man ang kasalanan dito ay nilalahad po niya para po tayo ay merong way to solve itong mga kasalanan na itong mga problems na nandito po na nilahad. Si David po, no? Nandiyan po ang kanyang kasalanan. Ang kasalanan po ni Samuel nandun din. Ang kasalanan ni Moses na nandito din. Marami pong mga libro ngayon na nagsusulat ng autobiography or biography ng isang tao ay pinapakita lang nila po ang pinakamaganda. Sinasabi po nila, stepping your good foot forward. Okay? Hindi nila po binabanggit ang mga kasalanan, ang mga problema. Pero ang Bible hindi po. Honest ang Biblia na nagbibigay po siya ng mga mali na mga tao para po tayo ay hindi magkaroon ng kinakapi, tularan. Okay? Yung mga taong nabanggit na may mga kasalanan dito. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magbago. Okay? Hindi natin tularan itong mga taong gumawa din ng kasalanan. Kasi alam po natin na kung gumagawa sila ng kasalanan, sila din po ay may mga consequences. Okay? Sa Book of Deuteronomy, mayroong blessing sa mga taong tumutupad sa salita ng Panginoon at mayroon din po siyang curses kung hindi ka tumutupad sa salita ng Panginoon. Ganun lang po yun. No? Dalawa lang po yun. Curses sa mga taong hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, ngunit blessing sa mga tao na tumutupad sa salita ng Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon dito, go and make disciples. Go and preach the gospel. Go into all the world and preach the gospel to all the nations or all sa mga tribo. Okay? Ang nation dito, hindi po yung nation na Amerika, Pilipinas. Hindi po. Ang nation dito ay ethnos. Doon po sa Grego, ibig sabihin, ito ay mga people groups. Okay? Dito sa Pilipinas, marami po tayong people groups dito. May Ilonggo, may Ilocano, may Pangasinense, at iba pa pong mga tribo dito. Hindi natin siguro makita lahat ito. Sa Mindanao, ang dami-dami ng tribo. So, itong nation na ito, hindi po ito country, kundi ito po ay people groups or language group. Okay? So, kung Cebuano po kayo at kayo po inaligtas, gusto mo po pumunta sa mga Cebuano na mga tao and you preach to them the gospel. Kung Ilonggo ka, kung Ilocano ka, ganun din. Kung ano mo ang language mo at ikaw po ay naligtas dahil sa Panginoon, kayo po ay pupunta doon at isi-share sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung Karaya ka, sino mga Karaya dito? Dami mga Karaya dito, no? O Pangasinense. Karaya ka ba din? Karaya ka ba? Marami mga Karaya dito. Okay. So, yun po, no? It is telling the good news to your tribe, to your language group. Yun ang command ng ating Panginoon. Okay? Ito naman, ang region of Caesarea na sinasabi po dito sa Matthew chapter 16, no? Verse Ayan po, no? Verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Nandun po sila sa Caesarea Philippi at nagtatanong ang Panginoon sa kanila, sino ba ako sa inyo? Sino ba ako sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid? Sino ba ako? And si Peter po ay, dahil siya po ay the speaker of the house dito, sabi niya, Simon said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And in verse 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Ibig sabihin, ang sinabi po ni Pedro na you are the Christ, the Son of the living God, ay hindi lamang po ito haka-haka at kuro-kuro ni Pedro. Hindi nanggaling sa kanya. Hindi lamang na nakita niya si Jesus na ganun lang, kundi ito pala ay na-reveal ng God the Father sa kanya that this is really the Christ, the Son of the living God. Naalala niyo po ba nang binaptize si Jesus Christ ni John the Baptist? Mayroong word, mayroong tunog sila, mayroong voice na narinig sila. This is my beloved Son in whom I am
well pleased. Galing po yan sa Ama. Okay? And nandun po sila sa Transfiguration Mountain, chapter 17 ng Book of Matthew. Ang sunod ng chapter nito, ito ay Transfiguration Mountain. Makita natin po yan mamaya. Na si Pedro naman po ay nagsuggest, Panginoon, nakita namin si Moses, nakita namin si Elijah, bibigyan po namin kayo ng isang bahay-bahay dito. Bigla lang po, nagkaroon naman ng voice. Sabi niya, this is my beloved son in whom I am well pleased. Listen to him. Makinig po kayo sa Kanya. Listen to the Lord Jesus Christ. And si Peter palagi, no? Si Peter palagi, nagsasuggest, gumaganyan. Pero sabi ng Diyos Ama, during that time, sabi niya, you listen to the Lord Jesus Christ. He did not even listen, he did not even told the people there, listen to Peter, or listen to John, or listen to James, but listen to the Lord Jesus Christ. Yan po, no? So ano po ba ang Caesarea Philippi? Okay. Ang Caesarea Philippi po ay makikita po natin dyan sa hour na yan. May pangalan doon, ayun po ay tribo ng Dan, at may pangalan doon na Banias, or Panias, okay? May dalawang words yan. At yun po ang Caesarea, ang region ng Caesarea Philippi. Okay? Ito po ay totoo na lugar. Hindi po ito haka-haka, ito po ay hindi din kuro-kuro. Ito po ay totoong-totoo na nandoon po sa mapa na yan. Okay? Archaeology has uncovered an open-air shrine above the cave from which the water flows. Niches still visible in the side of the cleft held statues of the Greek god Pan. Kaya po, Banias or Panias. Okay? The mythical half-man, half-goat who played the pan pipe. Ang ibig sabihin, kung may pan pipe kayo, yun po pala ay nanggaling sa goddess na Pan or si Panias. Okay? Pan pipe. At ito po ay makikita, yung picture na yan, yun po ang isang lugar doon sa may Caesarea Philippi. Titingnan din po natin dito ang sunod. Ayun po ang itsura ng sinasabi po nila na the gates of hell. Okay? Saan po makita yan? Sa chapter 16, verse 18. Okay? Sabi po dito, and I sent to thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bakit gates of hell? Matutunan po natin yan ngayong umaga. Why is it that the Lord Jesus Christ, meron siya sinasabi na the gates of hell? Tingnan niyo po ang boulder na yan, ang rock na yan. Okay? Sabi po sa ibang mga commentary na itong Matthew chapter 16 verse 18 may play of words diyan. Sabi niya, thou art Peter, sabi ni Jesus Christ, maybe sabihin stone, no? And upon this rock, yan po ay talaga si Jesus Christ, I will build my church, no? Ngunit marami pong nagsasabi na itong rock na ito that I will build a church is the statement of Peter na sinasabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Dahil ito po ay statement ni Peter na binigay ng Panginoon, Diyos, Ama, sa Kanya, sabi ng Panginoon, by this statement, sa statement mo na ito, sa statement ng aking Ama sa langit, na nagbigay ito sa inyo, I will build my church. But also in the other side, ganito din po, makita niyo pong rock dyan. At yung gate na yan, itong butas na yan, ay marami pong nagsasabi ng mga pagano na ito po daw ay isang daanan ng kanilang goddess or God na si Pan na pumunta sa ilalim because that is the gate of hell or the gate of the dead. Okay? Makita natin diyan sa baba ng rock na yan. Ngayon ay the streams which flow from beneath the limestone rock unite in one stream near Caesarea Philippi. Itong tubig na yan ay tumatagos sa Jordan River. Kaya po, makikita natin mamaya ang Mount Hermon. Ang Mount Hermon po, doon po nakabase ang mga snow. Kaya po, ang snow na yan ay nagtitrickle down through water at pumupunta po sila sa Jordan River. At dumadaan po dito, nag-join together sila ng stream dito sa may Caesarea Philippi. Kasi may stream doon. Okay? Ang isa pa doon na makikita natin, yun po ang mga tao dyan.
The Transfiguration probably took place on the Mount Hermon. Itong makikita niyo po yung snow peak diyan, no? Yun ang Mount Hermon, which rears its majestic head in 7,000 feet above Caesarea Philippi. Doon po nangyari ang Transfiguration. Okay, naalala niyo po ang Transfiguration? Na doon po nag-change ang mukha ni Jesus Christ. Okay? At sabi ni Peter, Panginoon, gagawa tayo ng bahay-bahay nyo dito. Dito na lang kayo titira. Okay? Ngunit, itong mga stone dyan, there was a deep cavity full of still water there, identified with the Baal god of the Old Testament. So itong place na ito palang si Caesarea na ito, hindi po ito holy place. This is really a place na ang mga tao in the Old Testament, doon sila pumupunta at nagsasamba at nagbibigay ng mga sakripisyo sa kanilang mga idols. Okay? So the gates of hell, to the pagan mind, the cave at Caesarea Philippi created a gate to the underworld where fertility gods lived during the winter. They committed detestable acts to worship these false gods. So katulad ng pinapatay nila po ang kanilang anak, hinahagis po nila doon po sa cave na yun na may mga tubig, at ini-invite po nila ang kanilang god na si Pan na umakyat para magbigay sa kanila ng fertility. Siyempre, nandun din mga prostitutes. Nandun din po ang mga hindi magagandang mga gawain ng mga idol worshippers. Okay? Yun po ang ginagawa nila. In order to entice the return of their God, galing po sa ilalim, no? The gates of hell, the people of Caesarea Philippi engaged in horrible deeds, including prostitution and sexual interaction between humans and gods. It rings a bell. Doon po sa Genesis chapter 6. Ano pong nangyari sa Genesis chapter 6? Na ang mga demonyo, okay, the sons of God, kumuha po sila ng katawan ng tao para po magkaroon sila ng sexual intercourse with the sons of men, human. At ano po ang nangyari? Nephilims. At ang mga higante ay dumating. It's because, parang alien, no? Naghalo ang demonyo at ang human. Basahin niyo po ang Genesis chapter 6. Hindi lamang po yan nangyari sa Genesis chapter 6 long before Moses. Pero dito pala sa Caesarea Philippi ay ginagawa na po nila din. Yung mga demonyo ay nagkakaroon po sila ng sexual intercourse doon po sa mga human para po ay magkaroon po sila ng worship sa kanilang Diyos-Diyosan. Kung isipin po natin ang lugar na yon, ay parang ayaw mo na pumunta doon, ano? Kasi puro demonyo. Puro ang gawain nila doon ay talagang pinapatay po nila ang kanilang anak lang o mga animals para itatapon doon sa stream na yon, naman sa may cave na yon, because they thought that they could invite Pan, their God, to come and bring them fertility. Jesus Christ, kinuha niyang kanyang mga disciples, pumunta siya po doon sa Philippi, Caesarea. No? Habang siguro ay nandoon po sila sa gate, no? Doon po ay, dito. Ang tinatawag nila na the gates of hell. Tinuro siguro ni Jesus Christ habang sila po ay naglalakad dito sa Caesarea Philippi. Sabi niya, sino ba ako sa mga tao? Ano po ba ang tingin ng mga tao nito sa akin? Ang sabi ni Peter sa kay Jesus Christ, you are the Christ, the Son of the living God. Akala ng ibang mga tao, ako ay si Elijah. Di ba? Sinasabi dito, na parang si Elijah. In verse 13, no? 14, and they said, some say that thou art the son, that John the Baptist. Some say that you are Elias. Some say that you are Jeremiah or other prophets. Yun ang tingin ng mga tao sa kay Jesus Christ. Pero nagtanong si Jesus Christ sa kanila, He said unto them, but whom ye say ye I am? Pero sa inyo, sino ba ako sa inyo? Si Peter nagsabi, you are the Christ, the Son of the living God. And because of that, sabi niya, Peter, itong kataga na ito ay hindi nanggaling sa iyo.
Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it to thee, but my Father which is in heaven. I say to you, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Nakita niyo bang gates of hell diyan? Sa aking paningin, sinasabi ni Jesus Christ, even though this is a place of demon, even though this is a place of detestable people, sabi niya, because Peter, you have said, because of the Father had said to you, I am the Christ, the Son of the living God, upon this rock. Nakita niyo yung rock na yan? Upon this rock, I will build my church. Okay? Now, hindi lamang po na sa kataga noon na I am the Christ, or the Christ, the Son of the living God, and upon this rock, I will build my church. Kundi dito mismo, sa rock na yan, physically, the Lord Jesus Christ will build His church. Ang ano pang sunod niya na sinasabi? Ano sunod niya sinasabi? And the gates of hell. Hindi hell doon, nasa future na hell. Kundi itong hell na ito. Because this is the gate of hell. Or this is the gate of the dead. Underworld. Nandoon po. Siguro si Pan at ang mga demonyo. The gates of hell shall not prevail against it. Ang Panginoon po ay magbibuild ng kanyang congregation, ng kanyang church, in the gates of hell. And tayo po ng mga church ay on the offensive side. Sila po ay sa defensive side, but they will not prevail against the church. Alam niyo mga kaibigan, kung kayo po ay Kristiyano, kayo po ay nasa offensive side. Hindi po kayo sa defensive side. Ngunit marami po mga Kristiyano na defensive side lang kayo palagi. But this time, Jesus Christ said, you are in the offensive side because the gates of hell shall not prevail against it. Against what? Against the church. Ang ibig sabihin po ganito, ang Panginoon ay nagtalaga ng church, ang kanyang body. Itong body na ito ay hindi ang building, kundi kayo, ako. Kayo po ay tinawag ng Panginoon bilang member ng kanyang universal church. And dito din, local church ng Bethel Fundamental Baptist Church. And mayroong sinasabi pa ang Panginoon through this verse. Sabi niya, you will go. You will go. And even the gates of hell cannot prevail against you. Hindi po sila pwedeng na mag-stop ng gospel sa'yo. Kaya nga lang, ano pong ginagawa ng mga miyembro ng body ni Christ ngayon? Are we really in the offensive side? O talagang antay-antay na lang tayo? Okay? Nag-aantay na lang tayo kung anong mangyayari. Waiting for the end of the world. Waiting for the next virus. Pero parang hindi nakikitaan ang church na it is offensive. Dahil siya po ay lalako ng gospel. Siya po ay nagsasabi ng gospel sa ibang mga tao. And we will continue. Okay? Ito. Sabi po sa verse 18, I will tell you, si Jesus Christ nagsabi, you are the Peter, that is Petros, sa Greek. And upon this rock, ay Petra, ibig sabihin malaki boulder, I will build my church, and the gates of Hades or hell. Jesus Christ was really referring to that gate. Kahit anuman, klase ng mga kademonyuhan ang ginagawa nila doon. Pero if you are saying the gospel, you are bringing the gospel to them, they will not prevail. Okay? So, I will give you the keys. Ito, medyo na bigyan ng hindi magandang meaning, okay? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Sino po ang sinasabihan dito? Si Peter. Nakita na pa ninyo ang mga picture ni Apostle Peter? Hindi lamang na mayroon siyang daladalang manok. Ano po ba? Kundi may daladala po siyang dami-dami niyang susi. Bakit po? Dito nila nakuha yung verse na picture na yan. Ang dami niyang susi. Kasi po sabi ni Jesus Christ sa kanya, I will give you the keys
keys of heaven, of the kingdom of heaven. Whether you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So ang sabi ng ibang mga tao ay, pupunta tayo kay Pedro dahil siya po ang magbibigay din ng susi para po siya ang magbukas ng pintuan ng langit. Kasi kung hindi mo kasama si Pedro, wala kang susi sa langit. Kaya pupunta tayo kay Pedro, manalangin tayo kay Pedro, o dadapa tayo kay Pedro. Hindi po ang ibig sabihin yan, ng verse na yan, okay mga kapatid, okay? Hindi po yan. Ang ibig sabihin nito ay ganito. Sino po ang nagdala ng gospel? Ang unang-unang sa New Testament, sino po ang nagdala ng gospel sa mga Gentiles? Sino po? Sino? Si Peter. Kanino po niya sinabi? Kay Cornelius. Alala niyo po si Cornelius? Siya po ay Gentile. Nagpakita ang Panginoon sa kanya doon sa rooftop. May dala-dala po ang Panginoon. Nagbaba po siya ng para siyang kumot na nandun po ang lahat-lahat ng mga animals, na mga unclean na mga animals or clean animals. At dahil nagutom po si Pedro, may voice po siya na narinig. Kain ka? Kain. Sabi niya, Panginoon, hindi ako sanay kumain yan. Unclean po yan eh. Maya-maya po, sinabi ng Panginoon sa kanya, inuutusan kita na pumunta kay Cornelius. Siya po ay Gentile. At sa inyong tingin na siya po ay unclean. Pero uutusan kita, pupunta ka kay Cornelius because when he hears the gospel, he will be saved. Sino pang unang-unang nagbigay ng gospel sa mga Hodyo? Pag-preach doon sa Hodyo sa Acts. Sino pang una-una din? Si Peter din. Kaya po ang verse na ito ay na-fulfill sa kay Peter. Ang kina po diyan, hindi kina para po sa salvation na pupunta ka kay Pedro para po maligtas tayo. Hindi po. Siya pa nag-open ng way para pa mga Gentiles ay makarinig ng salita ng Panginoon. Siya din pa nag-open ng way para po sa mga Jews para po marinig nila ang salita ng Panginoon in one way or another. Ang gospel, yun po ang key. Hindi po yung pupunta ka kay Pedro kasi meron siyang key. Maliligtas ka, pupunta ka sa langit. Hindi po. Very specific kay Pedro ang nangyari po dito na binigay ng Panginoon sa kanya. Pero, medyo nagkawendang-wendang din si Pedro dito. Verse 21. Pagkatapos na sinabi po ni Pedro na, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Jesus Christ, and the gates of hell shall not prevail against it. Doon po sa verse 21, si Jesus Christ po ito. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, at the hands of the chief priests, and the hands of the teachers of the law. And that he must be killed. On the third day, he must be raised to life again. Ini-explain ni Jesus Christ sa kanila, sige, pupunta sa Jerusalem. Ako ay papatayin ng mga elders, ng scribes, mga priests doon, and teachers of the law. Papatayin ako. Pero sa pangatlong araw, I will be raised again. Ito na naman. Ano sinasabi ni Pedro? Peter took him aside and began to rebuke him. Panginoon! Ano ang ibig sabihin ng rebuke? Ni-rebuke niya ang Panginoon. Sabi niya, "Never, Lord," he said. "This shall never happen to you. Namamatay po kayo over my dead body." Siguro yun ang sinasabi niya. Kung papatayin ka, Panginoon, ako muna ang mamamatay para sa'yo. Diba? Ang yabang, no? Diba? "This shall never happen to you." Pero sa verse 23, sinabi niya, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Ano ba? Si Satanas na ba si Pedro? Ibig sabihin ay ganito po yun ang meaning noon. You are a stumbling block to me. You do not have the mind that concerns of God, but merely human concerns. Bakit ayaw mo na mamamatay ako para sa kasalanan ng mundo? Para lang ba ito sa'yo? It is only for you? For your concern? Kaya po, itong idea ni Pedro
na binigay po sa kay Jesus Christ ay galing pala sa kay Satanas. At these few verses lamang, doon po sa verse 18, ay nagsasabi ang Diyos Ama sa kay Pedro. Ngayon sa verse 23, ay nagsasabi na ang Diablo sa kay Pedro. Anong ibig sabihin dito? Pwede pala tayong gamitin ng Panginoon kung mag-obey tayo sa Kanya. Pero pwede ka rin mag-obey sa kay Satanas. Because we are vessels. Tayo po ay vessels lamang. Pwede, gamit po tayo na pwede tayong gamitin sa tama at pwede tayong gamitin sa mali. Depende sa iyo kung magpagamit ka. Kaya po, nirebuke ni Jesus Christ ngayon si Peter. Sabi niya, Satan, that is the mind of Satan. What is the mind of Satan? You are concerned only of what? You have the mind. You do not have the mind concern of God, but merely human concerns. Oh, delikado to. If we are only concerned of our human activities and human concerns, that is also, sabi ng Panginoon dito, hindi ako nagsasabi that is the mind of Satan. Wala kang gana na magbasa ng scripture, wala kang gana na pumunta sa church, pero may gana ka sa ibang mga bagay. May gana ka po sa iba pang mga bagay na sinasabi ng ibang mga tao. Ngunit wala po tayong gana sa Panginoon. Christ is rebuking me. Christ is rebuking Bethel Fundamental Baptist Church. Christ is rebuking you. If we have only human concerns at this time, then that is the mind of Satan. Biro mo, no? Few verses lang. Doon nagsalita ang Panginoon sa kay Pedro, nag-obey siya. Na, okay, sabihin mo to, you are the Christ, the Son of the living God. Doon naman po sa verse 23, nagsalita naman po ang Diablo sa kay Pedro. Sabihin mo na hindi ka mamamatay. Bakit? Alam ni Satan na kung mamamatay si Jesus Christ, magkaroon ng salvation ang mundo. Yun pala yun. So ayaw niya. Panginoon, wag ka mamamatay. I am concerned of you, Lord. Yun pala ay hindi pala concern para po sa salvation ng buong mundo, kundi He is only concerned of human things. Ang evangelism pala siya ay passion. Evangelism, a passion. Evangelism must be a passion before it can become a program. Sa church natin, before magkaroon po tayo ng program po para sa evangelism, kailangan each of us mayroon na po tayong passion. Passion para po saan? Para sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na mayroon kang care, mayroon kang love sa kanila. Na ayaw mo na sila po ay mapunta sa impyerno. Gusto mo mapunta sila kasama mo with God forever and ever. And you have the passion for that. May mga tao po, marami sila po mga passion. Passion sa basketball, di ba? Nag-basketball sila kagabi. Sinong nanalo? Ha? Cardinal nanalo? Bakit? Binigyan ka ba ng 10,000 para manalo sila? Hindi. Okay? So may tune-up game po sila kagabi. Kahit saan sila nanggaling. Sino po nanggaling doon sa inyo, kuya? Sino nanggaling sa inyo? Ikaw? Ikaw lang mag-isa? Siya lang mag-isa. Nanggaling sa General Trias, nagbiyahe lang para mag-basketball. Passion! Grabe, no? May passion po kayo sa pagluluto. May natikman na naman ang asawa ko ng isang dish. Nang nandun kami sa Patay. Maganda din po pala na pumunta sa Patay. Dahil makakain ka doon. At makatikim ka ng mga bagong dish. Ang bagong dish na natikman ng asawa ko ay adobong manok at adobong, ano sabi nila? CDO ba yun? Adobong manok at saka adobong baboy. Ngunit, ang adobo nila ay may sabaw at maraming luya. At sabi ko sa nagluto, sabi ko kung magdagdag ka doon ng isa pang labuyo, hindi na po yung sipa. Tadyak na po yung masyadong maanghang.
Grabe. Marami siyang kinain. Nagre-reklamo, marami akong kinain. Passion sa pagluluto. Ano pang mga passion natin? Pero kung minsan, wala tayong passion for giving the gospel to somebody. Sana po ma-develop natin dito po sa Bethel Fundamental Baptist Church, may passion po tayo to share the gospel to the people around, especially people that are coming dito po sa Bethel Fundamental Baptist Church. Mamaya po, okay? So, it was a passion of Moses. Anong passion ni Moses? Oh, these people have sinned, sabi ni Moses sa Panginoon. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of the book which thou hast written. Panginoon, patawarin mo na po itong mga tao na ito na nagkasala sa inyo. Pero kung ayaw mo, Panginoon, patawarin sila. Tanggalin mo ako sa book of life. Ay, grabe na. Kanina po, sa Sunday School, nag-aaral po tayo kung ano po ang passion ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababata, kanyang mga Jewish people. Sabi niya, sana ako na lang ang magsasuffer para po ang aking brethren ay maligtas sa kanilang kasalanan. Ito naman po. Tayo po ba, mayroon tayong passion? Nanay mo na yun. Ligtas ka na, nanay mo na yun, pero ayaw mo pa rin siyang bigyan ng salita ng Panginoon. May passion ka ba sa tatay mo? O sa kapatid mo? Na kailangan nila marinig ang salita ng Panginoon para po maging kasama sila sa buhay na walang hanggan. Kasi po ang unang-una po na tanong sa akin minsan, doon po ba sa buhay na walang hanggan, may basketball doon? Kahit na doon sa New Heavens and New Earth, nagtatanong pa kung may basketball doon eh. Pero ang sunod din na tanong, magkakilala pa ba kami ng aking asawa doon? Magkakakilala pa ba kami ng aking mga kapatid doon? Opo, magkakakilala kayo. Kung nandun sila. Kung wala doon sila, sayang naman. Nasa impyerno sila, ikaw ay kasama ng Panginoon. Sana po may passion tayo na katulad ng ganyan, katulad kay Moses. Panginoon, patayin mo na ako. Kung ayaw mo i-forgive ang kanilang mga kasalanan, ako na Panginoon, patayin mo para lang ma-forgive sila. Ang next dito ay si Jesus. It was the passion of Jesus. Oh, Jerusalem, Jerusalem, how often would I have gathered thy children. Si Jesus Christ, doon po siya sa isang hill, ang tawag doon ata ay Mount of Olives. Nakita po niya ang Jerusalem sa baba. Umiyak si Jesus Christ. Sabi niya, oh Jerusalem, katulad po ako ng isang inahin na tinitipon ko kayo, pero you will not. Ayaw ninyo. Siyempre may free will, no? Ayaw nyo, pero gusto ng Panginoon, tanan, tipunin sila. Yun po ang passion ni Jesus Christ. Isa pa. The passion of Paul, sabi niya, woe is unto me if I preach not the gospel. Kawawa po ako. Kawawa ako. Kung hindi po ako magbibigay ng salita ng Panginoon, the gospel. Kung gusto po natin tularan si Apostol Pablo, makapagsabi din po tayo, ba kawawa ako, wala akong nabigkas na salita ng Panginoon sa aking mga kaibigan ngayong araw, kawawa naman ako. Pero ito na lang, the day passed, wala. Okay lang. Another day passed, daming mga tao na kasalamuha mo. Hindi ka nga nakapagbigay ng tracts o hindi ka pa nagpakapagsalita na, God bless you, brother. I am praying for you and you will pray for him. Wala lang, no? Sayang. John Knox, sabi po niya, give me Scotland lest I die. Panginoon, I will preach to Scotland. Ang pag-pronounce na hindi Scotland, Scotland. I will go to Scotland. I will preach the gospel or else put me to death, Lord. Kapag katulad kay Moses, ano? Next. It was the passion of David Brainerd who cried out for the North American Indians while coughing up blood in the snow. Ang sabi po niya dito, here I am, send me. Send me to the ends of the earth. Send me to the rough and the savage lusts of the wilderness. Send me from all that is called comfort on earth. Send me even to death itself, if it be but in your service and promote your kingdom. Ang tindi ng pasyon tao na ito. Send me, Lord, to the ends of the earth. Siya po ay nagsusuka na. Siya nang uubunan ng blood. Dahil gusto niya
puntahan ang North American Indians. Sabi niya, Lord, send me, send me! Why we, the Church of Jesus, need to share the good news of salvation to others. And I will close with this. Because it is commanded to all who knew the beauty and the blessings of salvation in Jesus. Kung mayroon kang maganda na na-experience at magandang nakuha o magandang nakita o news na maganda, you cannot keep it to yourself. Hindi mo pwede nasa sarili mo lang. Gusto mo i-share. Especially kung nandun ka na sa tuktok ng bundok at nakita mo ang kagandahan ng magandang tanawin doon. Ang nasa isip mo palagi, sana nandito ka. Sana nandito ang anak ko. Sana nandito yung asawa ko. Sana nandito po sila para ma-experience din nila ang na-experience kong goodness and blessing dito. Di ba ganun po yun? Pero hindi ko alam kung totoo yan sa atin ngayon no? Okay, Romans 5, ito mga blessing. Kanina po, nabanggit ito sa Sunday School. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Isang blessing na binigay sa inyo ng Panginoon dahil ikaw po ay justified na walang sala sa Panginoon because of the Lord Jesus Christ. Meron na kayong ugnayan sa Panginoon, meron kayong katahimikan sa Panginoon. Dati kasi war kayo ng Panginoon because of sin. Ngayon po ay makatahimikan na, it's because of the Lord Jesus Christ. Ang ganda pala ng buhay na mayroong katahimikan. Peace of mind. Hindi mabibili yan ng pera, ang peace of mind. Meron ka ba nun? Only found in the Lord Jesus Christ. When we were yet without strength, due time Christ died for the ungodly. Christ died for us. Okay? Verse 10, for if when we were enemies, ayan, kaaway tayo na Panginoon, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Ang ganda, no? Dati magkaaway tayo ng Panginoon because of sin, ngayon po ay reconciled na po tayo. Ang tanong po ay, na-experience mo naman na reconciled na kayo ng Panginoon? Ang sarap ng buhay kung may kaaway ka ay na-reconcile na kayo, di po ba? Verse 11, and not only so, but we also joy in God. Mayroon ka ng kasayahan sa Panginoon, by whom we have now received the atonement, or He covered us of His righteousness. Hindi na po expose ang ating kasalanan, kundi napatawad na. God covered it through the Lord Jesus Christ, this death there on the cross of Calvary. Kung hindi mo natanggap si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, walang nagko-cover ng inyong kasalanan. Expose po siya sa harap ng ating Panginoong Diyos. Is our church ready for those who seek salvation for their sins? Ready ba ang church natin? Ready ba kayo, mga membro ng Bethel Fundamental Baptist Church? Yung ang title natin ngayon, di ba? Ready ba ang church natin? O parang hindi pa? Okay? Paano po? The church must be friendly to unbelievers and visitors. Palagi po natin ito nire-remind sa ating members dito. From the parking lot to the pulpit. Usually po, ang mga tao na nandyan pa lang sa labas, nakikita na nila ang message kung anong klaseng church ito. Friendly ba ang church na ito? Masungit ba ang mga miyembro dito? Ang mga miyembro ba dito ay, kung sa Cebuano pa, idya-idya? Idyo-idyo? Ay, buhol pala yun, ano? Kanya-kanya. Okay? Kaya nga, doon ang sunod ay be available. Every time we are reminded na kung may mga visitors tayo, you should always be available to go to them. Ready to help and serve. Sinabi mo na ba sa kanila diyan sa entrance pa lang, ay nandito pang CR ng lalaki, ito pang CR ng babae, please, dito po kayo, maupo. Visitors, na-experience nyo ba yun? O pupunta lang kayo dito at naghahanap na lang kayo para lang makaupo? Did somebody ushered you? Kakaya man, no? Pero we have to be reminded, if this church is evangelism ready. Okay? Be selfless. Selfless. Ibig sabihin, pwede mong ibigay ang lahat na hangin ng electric fan sa kanya. Or, ibigay mo ang inyong magandang upuan sa kanya. Okay? Ang iba kasi, sa ibang mga churches kasi, Hoy, huwag kang maupo dyan. May nakaupo dyan. May nakaupo dyan. Baka pagalitan ka dyan, may nakaupo dyan. Huwag ka dyan.
Sa totoo lang po, may nangyayari sa mga churches na gano'n, "Uy, wag ka dyan kasi ang espiritu ni Maymon nandyan." Wag kang umupo dyan. May nangyari po sa church na yan eh. Sabi ng isang deacon, "Pastor, absent ako, pero ang espiritu ko ay nandyan." So, ayun na, service. Nakita niya ang upuan ng deacon na yan ang nagsabi na mag-absent. May gusto mo umupo dyan? Ops, wag. Ang espiritu ng diakono natin na absent, nandyan. Hindi totoo yan. Okay? Hindi totoo yan. Ang espiritu mo lang pupunta sa church. Okay. Jesus gives premium attention to the lost. He came to the lost to seek and to save that which was lost. Tayo dito sa Bethel, dapat yun din ang ating ugali. Okay? Next, why are we in one body in Christ? It is for the spreading of the Word of God and making disciples. Ni-remind ko po ang ating mga disciples, are you still discipling? Present pa ba ang mga disciples ninyo o absent na? Ang inyong leader ba ay namatay na? O ang inyong leader ba ay nagbubulakbol na? O kayo po ang nagbubulakbol? Ayan. Because we want to obey the Lord. Obey the Lord in spreading the gospel to every nation. At Caesarea Philippi, Jesus said, "The gates of hell will not stop the church of Jesus." Kung ang Bethel Fundamental Baptist Church po ay mag-obey sa Panginoon, then tayo po ay kasangkapan ng Panginoon para po mag-spread ng gospel. Even po the gates of hell cannot stop us in spreading the gospel. He need you to get the message across. Hindi lamang ako. Okay? Gumagawa tayo ng mga Bible studies, nagsishare po tayo ng gospel. He needs you. Ang Panginoon po, hindi po nagtawag ng mga anghel para po spread ang gospel dito sa mundo. Hindi. Tinawag na ikaw para po mag-spread ng gospel sa atin. Is our church cooperating with the goal of Jesus for this world to be saved? Ang tanong ay, or we are just busy for the sake of ourselves in this life like Peter? Never, Lord, never! Sabi ng Panginoon, Pedro, ang concern mo lang ay sarili mo. Ayan po. Or are we indifferent to the call of Jesus for us to share the gospel? Panginoon, para lang yan sa mga pastor, sila na lang po. Panginoon, para lang yan sa mga mature. Panginoon, para lang yan sa Kanya, hindi yan para sa akin. Indifferent po tayo, no? So, ito po ang ating encouragement sa umaga na ito. You promise to God that you do your part as a person who received the gift of salvation that Jesus died for them too. Ilang tao po ang nasagupa ninyo sa week na ito? Ilan? Marami? More than one eh. Marami. Was there any time that you have prayed for that person who shared to him the gospel? You do your part because Jesus Christ have done His part doon po sa cross ng Calvary. Kantahin po natin ang isang kanta, Give Me a Passion for Souls, Dear Lord. Let's all stand please, and let's sing this song. Kahit na first verse lang po. Sana po ito po yung panalangin natin na mga Christians dito po sa Bethel Fundamental Baptist Church. Okay? Na tayo po ay mag-share ng gospel sa iba. And we will sing this song. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, sana po may ingredient po doon ng gospel sa inyong ginagawa. Especially you are working, you are teaching, kung ano man ang ginagawa mo, there is always an ingredient that you share the gospel. Okay? Let's sing the song. Pakilakas na po. Give me a passion for souls, Lord, a passion to save the lost. Oh, that thy lover by all adored and welcome at any cost. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly
Oh, may this heart be one of beginning, the story of pardon to tell. Second stanza. Though there are dangers untold and stern, confronting me in the way, willingly still would I go, no tone, but trust thee for grace each day. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. Oh, may this heart be one of beginning, the story of pardon to tell. Next. Give me a passion for souls, dear Lord, a passion to save the lost. Oh, that thy love were by all alone and welcome at any cost. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. Oh, may this heart be one of beginning, the story of pardon to tell. Panginoon, ito pong aming awitin na sana po paglabas po namin dito sa building na ito ay meron kaming passion for the lost. Na kung saan man po kami, Panginoon, ay meron kaming part sa inyong goal na itong mundo na ito na puno ng kasalanan ay makarinig ng inyong saving power and grace na nandyan lamang po kay Jesus Christ. Dinadalain po namin kung mayroon pa po dito sa aming harapan na hindi pa po ligtas o hindi pa po siya nagkaroon ng relationship sa aming Panginoong Diyos through the Lord Jesus Christ at tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas. Dinalain po namin na kay Panginoon na mag-touch ng kanyang buhay at bigyan po siya, Panginoon, ng desire para po kausapin po kayo dahil ang future namin ay importante na maging kasama kami ng Panginoon sa walang hanggan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ito po yung aming samot-dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Tayo po ay maupo. At mag-pray po tayo sa ating